Napapitlag ako nang marinig ko ang biglang pagbukas ng pinto. Sa pag-akalang isa iyon sa mga bisita ay mabilis akong humarap sa lababo at saka mabilis na isinuot ang aking maskara bago pilit na inabala ang aking sarili sa harap ng lababo. Binuksan ko ang gripo at naghugas ako ng aking kamay habang nananatiling nakayuko ang aking mukha. Hindi ko masyadong nakikita ang aking paligid dahil na rin sa suot kong maskara. Kaya naman ganoon na lamang ang gulat ko nang marinig ko ang pamilyar na baritonong tinig ni Sandro. I hope you don't mind my presence. Malamig nitong saad. Mabilis akong bumaling dito. Halos hindi ako makapaniwalang pumasok ito sa loob ng banyo na pambabae. What are you doing here? This is a woman's restroom. Kinakabahang saad ko. Sinubukan kong baguhin ang timbre ng aking boses. Nagbabaka sakali akong hindi niya makilala ang aking tinig. Besides, it's been years since the last time he saw me. Hindi naman siguro nito agad na makikilala ang aking boses. You left me no choice. I was going to talk to you outside, but it seems like you're taking your time here. Tugon nito. I think me staying here for too long was none of your business. Mataray kong saad bago mabilis na naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalapit sa pinto, ay maagap niyang naiharang ang kanyang katawan sa harap ng pinto dahilan upang mapatigil ako. Marahan kong iniangat ang aking muka hanggang sa tuluyang magtama ang aming mga mata. Tila nahigit ko ang aking hininga nang mapagtanto ko kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Dali-dali akong humakbang papalayo rito. Subalit sa bawat hakbang ko papalayo dito ay siya naman paglapit nito hanggang sa tuluyan na niya akong nasukol at tumama ang aking likod sa sink counter ng banyo. What do you think you're doing? Don't you realize that this would pass as harassment? Pilit kong pinapatapang ang aking boses upang huwag ipahalata dito ang labis na kabang aking nararamdaman. Salip na matakot ito sa aking babala ay mas lalo lamang niyang inilapit ang kanyang sarili sa akin. Mariin ako napalunok nang itukod niya ang kanyang dalawang kamay sa ibabaw ng counter ng magkabilang bahagi ng aking katawan. Pigil ko ang aking hininga nang mas lalo niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Sa kabila ng maskarang nagsasilbing harang sa pagitan namin, ramdam na ramdam ko pa rin ang init ng kanyang mga titig. I had no idea that you're this selfish. Makahulog ang tura nito. What? Naguguluhang saad ko. Heidi. Tawag niya sa aking pangalan. I feel like all the air was sucked out of my body the moment I heard him call my name. Hindi ako makahinga. Hindi ko magawang igalaw ang aking katawan. Nanatili akong pipi at tila na maligno sa aking kinatatayuan. I don't know what you're talking about. Hindi ko kilala ang tinutukoy mo. Saad ko sa kamuling sinubukang itulak ito upang makatakas mula rito. Subalit sadyang malakas ito at hindi man lamang ito natinag sa ginawa kong pagtulak dito. Really? You're still going to pretend until the end, Heidi? Hindi ko inaasahan na sumunod nitong ginawa. Marahas niyang hinablot ang aking maskara. Huli na nasubukan kong pigilan ito. Tuluyan na niyang natanggal ang maskarang nakatakip sa aking mukha. Look, what do we have here? Sarkastikong tura nito sa kangumiti. Hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon kaya sigurado akong peke ang mga iyon. And here I thought, you've been gone forever. Mapakilan nitong saad. Sandro, what? Is that all you can say after all this? Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata habang sinasabi niya ang mga katagang iyon. Ramdam ko ang pait ng bawat niyang mga salita. I have my reasons. Dahilan ko. You mean your own selfish reasons? Nagngangalit ang kanyang bagang sa galit. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa pagkasuklam. While watching his eyes burning in despair, that's when I realized how hard it is for him. I deserve his anger for making a decision for both of us. It's the least I could do for doing that to Caitlin. Wika ko. Sandro, she's pregnant. She doesn't want any of that. But it happened because I was selfish and irresponsible. At ngayon sa tingin mo ba, hindi pagiging makasarili ang ginawa mo? Paano naging makasarili ang pagpili sa kaligayahan at kabubuti ng ibang tao? Akala mo ba
madali para sa akin na ginawa ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit at kahirap ang magpaubaya. Kahit alam kong hindi na ako maaari maging masaya. Pero mas pinili ko pa rin gawin iyon dahil merong isang buhay na maapektuhan sa mga pagkakamaling ginawa ko. Of all people, you're the one who should understand my decision even more. It's your child, Sandro. Hindi mo ba gustong bigyan ng buong pamilya ang anak mo? And you think this is easy for me, huh? You're selfish because you're only thinking about ways on how to atone yourself. But how about me, Heidi? How about me? Kahit minsan ba sumagi sa isip mo kung anong mararamdaman ko sa magiging desisyon mo? Singhal nito. Naisip mo malang ba kung anong nararamdaman ko nung oras na magising si Caitlin? Right at that moment, I knew you're gone. The first time that I lay my eyes on her, I knew it wasn't you already. Kahit hindi nagsalita si Caitlin, alam kong hindi na ikaw nasa loob ng katawan niya. Hindi mo alam kung gaano ako halos mabaliw sa pag-iisip na tuluyan ka nang nawala. I feel like I lost you again, just like the first time. Gusto ko na sumunod sa'yo at Caitlin na sarili kong buhay. That's how bad I wanted to be with you. But I chose to stay because when I think about that child, I think about the times that we're together. That's the only thing that keeps me going. Lumuluhang tura ni Sandro. Mas lalo ako napako sa aking kinatatayuan. All this time, I thought I was doing him a favor. Ang buong akala ko ay mas magiging madali para sa kanyang lahat. Wala akong ideya na ganito kabigat ang kanyang pinagdaraanan dahil sa aking mga desisyon. I'm sorry? Is that all you say? Sorry? You could have come to me, Heidi. You could have talked to me. We should go through this together. This is both our fault, after all. And yet, you chose to be selfish. Mas pinili mong tumakas kaysa harapin ang pagkakamali natin. This is not sacrifice, Heidi. This is you being your usual selfish self. Otomatikong dumapo ang aking mga palad sa kanyang pisngi. Bagamat naiintindihan ko ang sakit na kanyang nararamdaman, hindi ko hahayaang pagsalitaan niya ako ng masasakit na salita dahil lamang nasasaktan siya. I know he's hurting, but so do I. Hindi madali sa akin ang naging desisyon ko. Ginawa ko lang sa tingin ko ay tama. Kung para sa iyo pagiging makasarili yun, siguro ngay tama ka. Maaring makasarili nga ako dahil mas nanaisin kong magdusa ka sa pagkakalang wala na ako. Kaysa habang buhay kong umasa na magkakaroon tayo ng pagkakataong magkasama. Dahil hindi yun kailanman mangyayari, Sandro. Hindi ko maaatim na ako magiging dahilan para mawala ng pagkakataong lumaki na buo ang pamilya ang isang inosenteng bata. Walang magbabago kung bumalik man ako sa dati o hindi. Walang pinagkaiba kung malaman mo man o hindi dahil sa huli, iisa pa rin naman ang kahihinatnan ng kwento nating dalawa. I hate you, Heidi. I hate you so much. Pabulong ngunit mariin niyang turan habang nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata. Bahagya pa ako nagulat na biglang sakupin niya ang aking mga labi. Malayo-malayo sa dati mga halik ni Sandro ang halik na iyon. Walang ingat, puno ng galit at pagpaparusa ang halik na iyon. Maras ang galaw ng kanyang mga labi. Ngunit ganun pa man, buong puso kong tinanggap ang mapagparusa niyang mga labi. Walang pag-aalinlangan kung sinabayan ang bawat pag-asunto ng kanyang mga halik. Hindi ko alintana ang hapding na dulot ng kanyang marahas na mga halik. Umaasa akong sa pamamagitan nito kahit papaano maibsan ang galit na kanyang nararamdaman para sa akin. Nais kong ibuhos niya ang lahat ng hinanakit na kanyang dinadala upang kahit papaano maibsan ang sakit sa kanyang dibdib. Parang pinipiga ang aking puso nang maramdaman ko ang luha ni Sandro na naglalanda sa kanyang pisngi. Akmang hahaplusin ko ang kanyang pisngi ngunit marahas niyang pinaghiwalay ang aming mga labi. I hope you're happy with your choices. Mapait nitong saad bago tuluyang lumabas ng silid. Tuluyan ang nanghihina ang aking binti nang makalabas ito. Napaupo ko sa sahig habang pinakakawalan ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Gusto ko siyang habulin at ikulong sa isang mahigpit na yakap. Nais kong hikayatin ito na lisanan na lang namin ang lugar na ito at magpakalayo-layo. Kung maaari lang sana. Kung maaari lang. Mom, he's here! He's here! Narinig kong turan sa earpiece
na aking suot. Magsasalita pa lamang sana ako upang magtanong, ngunit bago ko pa man magawa iyon ay agad na ako nakarinig ng putok ng baril mula sa labas. Sandro! Oh my God, Sandro! Patakbo akong lumabas ng banyo at nagtungo sa event hall kung saan nandoon ang karamihan. Isa-isa nang nagpupulasan ng mga bisita. Kanya-kanya silang takbo upang makalayo sa panganib. Karamihan ay nagmamadaling nagtungo sa daan patungo sa labas. Ngunit ako ay patakbong nagtungo, taliwas sa daloy ng mga tao. Iginala ko ang mga mata upang hanapin kung saan nandoon si Sandro, ngunit bigo ako. Naging mahirap para sa akin na makapasok sa loob dahil sa dami ng aking mga nakakasalubong. Ngunit sa pagpupursige ko makita si Sandro, kalaunan ay nakapasok na din ako. Natulos ako sa aking kinatatayuan nang sa wakas ay makita ko na si Sandro. Ngunit sa halip na galak ay agad na nabalot ng takot ang aking dibdib. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Sandro habang nakatayo sa ibabaw ng stage. Subalit ang mas lalong ikinatakot ko ay nang mamataan ko sa Jacob habang nakatayo sa harap ni Sandro at may hawak itong baril na nakatutok sa kanya. Nanlamig ang buo kong katawan nang makita ko ang nagkalat na katawan na nakahandusay sa sahig habang patuloy ang pagkalat ng kanilang dugo. Pinilit kong maging matapang at saka malalaki ang mga hakbang na lumapit kay Jacob at Sandro. Jacob! Sigaw ko upang makuha ang atensyon nito at gaya ng inaasahan, bumaling ito sa akin kasabay ng pagbaling niya sa kanyang baril patungo sa aking gawi. Heidi, what the hell are you doing? Nanlalaki ang mga matang hiyaw ni Sandro sa akin nang makalapit ako sa kinaroroonan nilang dalawa. Get out of here! Don't be stubborn! I'm begging you! Ngunit hindi ko ito pinakinggan. Sa halip ay bumaling ako kay Jacob at sinubukang kausapin ito. Jacob, don't do this! This is not you! Wika ko. No! No! You're dead! You're supposed to be dead! Bakas ang takot sa kanyang mukha at dahil din doon ay bigla nitong kinalabit ang gatilyo. Wala na ito sa tapang huwisyo, kaya naman hindi na rin malinaw ang pag-asinta nito. Hindi tumama ang balang itinutok niya sa akin. Muli kong sinubukang kausapin ito. Jacob, you still have a chance to redeem yourself. Sumuko ka na. May pagkakataon ka pa para magbago. Pagkukumbinsi ko rito. For Pete's sake! Listen to me, Heidi. Umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Sigaw muli ni Sandro. No, I won't leave you here. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nasisigurong ligtas ka. You're unbelievable. Inis nitong saad bago lumapit sa akin at iniharang ang kanyang katawan sa aking harapan. What are you doing? Gulat kong tanong. Sandro, umalis ka dyan, ano ba? Bulyaw ko dito habang pilit itong hinahawi. Alam kong ako ang unang tatargetin ni Jacob dahil sa akin nagsimula ang lahat. Stay behind me. I'll protect you. Mamamatay kayong lahat. Kailangan niyong mamatay pareho upang hindi mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hiyaw ni Jacob. Akmang muling itinutok nito ang baril kay Sandro. Subalit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, ay mabilis siyang nasunggaban ng task force na katulong namin sa planong ito. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag ng tuluyan ng napasakamay nila si Jacob. Mabuti naman at natapos na rin ang lahat ng ito. Wika ko. Ayos ka lang ba? Bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, ay mabilis na itong naglakad papalapit sa leader ng task force na aming binuo para tuluyang mahuli si Jacob. Update me if there's any progress. Yun lamang ang sinabi nito at pagkatapos ay walang lingon itong umalis. Nais ko sana itong habulin upang kausapin, ngunit agad na nagbago ang aking isip. Napagtanto kong mas mabuti na rin ito. Kailangan ko ng pag-aralan kung paano kalimutan si Sandro. 2 taon na rin ang nakalilipas. Simula na maganap ang hindi pang karaniwang nangyari sa pagitan namin ni Caitlin. 2 taon na rin nang huli kaming magkita ni Sandro. Ang huli namin pag-uusap ay noong gabi kung kailan nahuli si Jacob. Simula noon ay wala na akong balita sa kanya. Hanggat maaari ay inuwasan ko ang kahit anong bagay na maaaring magpaalala sa akin kay Sandro. Ipinagbawal ko ang kahit anong magazine na nagpipicture sa kanya.
Kahit ang panonood ng TV ay tinigilan ko na din. Maging ang pagbabrowse sa internet ay pilit kong iniiwasan. Alam kong walang magandang maidudulot kung patuloy ako magkakaroon ng ugnayan kay Sandro. Mukha namang ganoon din ang nais ni Sandro dahil sa loob ng kulang-kulang 2 taon, simula nang huli kami magkita, ay ni minsan hindi ito tumawag o nagbalak na makipag-usap sa akin. Ang huling balita ko sa mga ito ay nagtungo ang mga ito sa ibang bansa upang doon manirahan. Wala na rin akong balita kung ligtas bang naisilang ni Caitlyn ang anak nila ni Sandro. Bagamat nanatiling parte si Sandro ng aking kumpanya ay halatang umiiwas din ito sa akin. Besides, he still owns the 40% share of my company. Subalit patapos ang lahat ng nangyari ay ipinaubayan niya sa akin ang pamamahala sa kumpanya. Nag-uusap lamang kami sa pamamagitan ng aming mga sekretarya. Nais ko sanang bilhin na lamang ang shares nito upang tuluyan ng maputol ang koneksyon naming dalawa, ngunit hindi ito pumayag. Sa nakalipas na 2 taon na ibinuhos kong aking buong atensyon sa pagtatrabaho. Walang araw ang hindi lumipas na hindi ko isunubsob ang aking sarili sa trabaho upang panandali ang makalimot sa lahat ng mga alaalang iniwan na Sandro. Ngunit ganun pa man, hindi ko pa rin lubusang masasabi na tuluyan ko na itong nakalimutan. Kahit pa nga ba inuwasan ko na ang lahat ng bagay na magpapaalala sa akin sa kanya. Wala sana akong balak pumasok sa opisina ngayong araw dahil inatake ako ng migraine kaninang umaga nang magising ako. Tumawag ako sa aking sekretarya upang ipaalam ito sa kanya. Ngunit matapos ang tanghalian ay agad ding umayos ang aking pakaramdam. Kaya naman nagpa siya ako magtungo sa opisina. Hanggat maaari kasi ayoko manatili sa bahay na mag-isa. Ayoko magkaroon ng pagkakataon ng aking sarili na muling bigyan ng puwang sa aking isip ang kahit anong tungkol kay Sandro. Nang bumukas ang elevator na sinasakyan ko sa palapag kung saan nandoon ang aking opisina, ay agad na bumungad sa akin ng isang stroller na may lamang bata. Dinig na dinig sa buong opisina ang iyak nito. Nasa loob ito ng reception table kung saan karaniwang nakaupo ang aking sekretarya. Ang reception table ay nasa labas ng pintuan ng aking opisina. Lahat kasi ng pumupunta dito upang kausapin ay dumadaan muna sa kanya. Agad na kumunot ang aking noo at nagpalingalinga sa paligid. Sinong matino ang utak na mag-iiwan ng sanggol dito? Who in their right mind would leave a child unattended? Malakas kunturan habang nagpalingalinga sa paligid. I don't have anything against employee who brings their child to their work, lalo na kung wala itong may iwanan. Basta sisiguraduhin lamang nitong hindi ito makakasagabal sa trabaho nila. But I don't think they should leave their child like this without any adult supervision. Miss Heidi? Nauutal na tura ng isang tinig mula sa aking likuran. Mabilis akong lumingon sa gawing iyon. Napataas ang aking kilay nang mamataan ko si Annalise, ang aking sekretarya. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ako. Kumunot naman ang aking noo nang mapadako ang aking mga mata sa hawak nitong bote ng gatas. What are you doing? Takang tanong ko dito. Miss Heidi, ano pong ginagawa niyo dito? Akala ko po hindi kayo papasok. Nauutal nitong saad. Sa hinuha ko ay namumutla na ang kanyang labi sa kabila ng makapal nitong lipstick dahil sa pagkabalisa. Ngunit hindi ko lubusang maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang takot na aking nababakas sa kanyang mukha. Bakit? Wala na ba akong karapatang magbago ng isip? Saad ko. Hindi naman po, miss. Kaya lang ay... Napahiyaw ito nang muli mag-alburuto ang batang nakahiga sa loob ng stroller. Ito ng milk mo, baby. Tahan na, please. Wika ni Annalise saka sinubukang isubo ang bote ng gatas sa sanggol na sa palagay ko ay mahigit 1 taong gulang pa lamang. Sa halip na tumahan ay mas lalo lamang lumakas ang iyak ng bata, kasunod ng pagtabig nito sa botang iniaabot ni Annalise. Ano bang gusto mo, baby? Hindi naman kita maintindihan. Tila mangiyak-iyak na tura ni Annalise sa bata. Baka naman puno ang diaper. Suggestion ko rito. Ay, teka, baka nga. Wika nito saka dali-daling sinilip ang diaper ng bata. Tuyo naman po at wala rin pupo. Saad nito saka malakas na bumuga ng hangin. Mama! Mama! Bagya pa kaming nagulat nang bigla ito magsalita. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay nang iunat ng bata ang kanyang 2 kamay na tila ba nagpapahayag ng kagustuhan nitong sumama sa akin
habang binabanggit ang katagang iyon. Miss Heidi, mama daw. Tudyo ni Annalise. Sira ulo ka ba? Hindi naman ako mama niyan eh. Pabirong turan ko dito. Mahina itong tumawa. Mama daw, Miss Heidi. Tingnan mo, gusto pa magpabuhat sa'yo. Dagdag pa nito. Tigilan mo ako, Annalise. Anong malay ko sa pag-aalaga ng bata? Sige na, Miss Heidi. Subukan mo lang buhatin. Kanina ko pa binabantayan yan pero walang tigil sa pag-iyak eh. Kulang na nga lang ata, pati kabilang building magreklamo sa iyak niyan. Saka hindi ka ba naawa, Miss Heidi? Tingnan mo, ang cute-cute. Bagsak ang dalawang mapipintong nitong pisngi dahil sa pag-iyak. Basa na ang mga pisngi nito dahil sa pag-agos ng luha mula sa kanyang mabibilog na mga mata. Malalim na rin ang paghinga nito, hudyat na kanina pa nga ito umiiyak. Parang may kung anong bagay ang humahaplos sa aking puso na lubusan kong matitigan ang maamong mukha ng bata. Somehow, this baby reminds me of someone. Sa uli wala na rin ako nagawa kung hindi buhatin ito at subukan pakalmahin. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga bago lumapit sa stroller saka sinubukang buhatin ng bata. Kitang-kita ko ang pagbagsak ng panga ni Annalise habang nalalaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkamangha. Hindi ito makapaniwalang otomatikong tumigil ang bata sa pag-iyak nang buhatin ko ito. Wow! Mangang-manghang tura ni Annalise. May mother's touch pala kayo, Miss Heidi. Ibang klase. Samantalang halos mag-tumbling na ako dito, hindi ko pa rin mapatahan yung batang yan. Ikaw bata ka ha? Marunong kang kumilates ng may pera sa wala, ha? Pabiro pa nitong Saad. Puro kakalokohan. Asa na ba magulang nitong batang to at hinahayaang maiwan sa'yo? Ano po kasi? Who gives you the right to hold my child? Malamig at matalim na tura ng pamilyar na boses mula sa aking likuran. Bigla akong natulo sa aking kinatatayuan. Hindi ko magawang ikilos ang aking katawan. Wala akong lakas na lingunin ang pinanggagalingan ng tinig na iyon dahil kilalang kilala ko ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Ilang taon man na lumipas ay hindi ko magagawang kalimutan ang kanyang baritonong tinig. Abot-abot ang aking panalangin na sana'y panaginip lamang ang lahat ng ito. Miss Heidi. Tawag ni Annalise sa akin nang hindi ako kumilos sa aking kinatatayuan. Bumuga ako ng isang malakas na hangin bago pilit na pinakalma ang aking sarili. Matapos yun ay buong tapang ako lumingon at hinarap ito. Wala pa rin pinagbago ang kanyang gwapong mukha. 2 taon na lumipas ngunit tila ganoon pa rin ang itsura nito mula nang huli ko ito makita. But as I look closely, I realized I was wrong. He changed. He looks better now. Bahagya nang nanumbalik ang matikas nitong pangangatawan. Mukhang nabawi na nito ang timbang na nawala rito nang huli kami magkita. I noticed the certain glow in his eyes. Wala na ang lungkot doon, hindi kagaya ng dati. Mukhang masaya na ito. Ngunit hindi nakaligtas sa aking paningin ang biglang paglalaho ng ningning sa kanyang mga mata nang magtama ang aming paningin. Agad iyong nabalot ng pait at naging matalim ang kanyang mga titig. Hudyat na hindi pa rin nawala ang galit niya para sa akin. I won't hold your child if you didn't leave him crying his lungs out. Mataray kong tugon dito. How dare you question? Hindi ko na hinintay pang matapos ang kanyang sasabihin. Mabilis kong inabot sa kanyang bata na agad naman niyang tinanggap at saka walang babalang tinalikuran ng mga ito bago tuluyang pumasok sa aking opisina. Napalingon pa ako sa nakasaradong pinto nang marinig ko ang malakas na palahon ng bata nang ibalik ko ito sa kanyang ama. Nais ko sanang tingnan ang lagay nito, ngunit agad kong pinigilan ang aking sarili. Hindi ko na malayang kanina ko papalapigil ang aking hininga. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan kong mailapit ang pinto. Tila biglang nawala ng lakas ang aking mga binti. Mabuti na lamang at maaga pa akong nakahawak sa pinto upang hindi ako tuluyang bumagsak sa sahig. Dali-dali akong lumapit sa fridge at saka kumuha ng tubig. Halos maubos ko ang 1 litrong bote ng tubig para lamang mapakalma ko ang naguhurmintado kong puso. I never imagined that our first meeting after a long time would be like this. Bakas pa rin sa kanyang mga mata ang puot at galit niya sa akin. Ramdam ko sa matatalim niyang titig ang pagkamuhi niya. Akala ko, sapat na ang ilang taon na lumipas upang bahagyang mapawi ang galit niya sa ginawa ko. Ngunit mali ako. Hanggang ngayon ay nanatili ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Pabagsak ako naupo sa aking executive
chair. Nang pakaramdam ko'y tuluyan na ako mauubusan ng lakas. Pakaramdam ko'y nanumbalik ang sakit ng kahapon. Parang nakisabay naman ang ulo ko sa pagsakit ng aking dibdib. Pakaramdam ko ay muli akong aatakihin ng aking migraine. Sabog ko ang aking ulo nang marinig ko ang pagbukas ng aking pinto. Ang akala ko ay si Sandro iyon at sinundan ako sa loob ng opisina. Subalit, bahagi ako nakaramdam ng pagkadismaya nang mag-angat ako ng tingin at si Annalise ang namataan kong pumasok mula roon. Miss Heidi? Tawag nito sa akin. What is it, Annalise? Tanong ko habang hinihilot ang aking sentido. Pasensya na po kayo. Hindi ko kasi alam na pupunta pala kayo, kaya hindi ko na kayo binalaan na daraan si Sir Sandro dito sa opisina. May mga papeles po kasi siyang dapat pirmahan. Paliwanag dito. Hindi ko naman po alam na magpapang-abot pala kayo dito. Pasensya na po. Hingi nito ng paumanhin. Sa loob ng 2 taon ay si Annalise ang malimit na nakakausap ng sekretarya ni Sandro. Our communication regarding the company go through with them. Alam na alam ni Annalise kung paano namin iniiwasan ng isa't isa. Next time, regardless if I'm here or not, please give me a heads up if he's going to be here or not. Bilin ko dito. Yes, Miss Heidi. Maagap nitong sagot. Ayos lang po ba kayo? May kailangan po kayo? Tanong nito. I'm fine. Bigla lang bumalik yung migraine ko kaya malamang ay uuwi na rin ako kapag umupa na ang sakit ng aking ulo. Wika ko. Gusto niyo po bang kuhanan ko kayo ng gamot sa klinik? Yes, please. Sagot ko habang nananatiling nakapikit ang aking mga mata at nakasandal ang aking ulo sa backrest ng aking upuan. Wala na ang malakas na iyak mula sa kabilang bahagi ng pinto. Mukhang umalis na din si Sandro kasama ang anak nito. I had no idea that he was back. Ang pagkakaalam ko ay nandoon pa rin ito sa ibang bansa at patuloy na namumuhay doon. Paano mo malalaman iniiwasan mo nga, di ba? Turan ko sa akin sarili. Napahilot na lamang akong muli sa aking ulo upang bahagyang maibsan ang sakit noon. Habang inaalala ang nangyari kanina, hindi ko maiwasang mapaisip na mapansin kung hindi nito kasama si Caitlin. Ano naman kung hindi kasama? Maagap kong kontra sa akin sarili. Maagap kong sinaway ang aking sarili na umasa sa katiting na pagkakataong aking nakikita. Mawawalan lamang ng saysay ang pagsasakripisyong ginawa ko kung sa huli ay pipiliin ko ring manggulo sa buhay nila. And as if Sandro would even take you back. Ako na mismo ang unang kumontra sa aking sarili. I remember how he looked at me a while ago. His eyes were full of despise and anger towards me. Doon lamang ay hindi na ako dapat na umasang may pag-asang naghihintay sa aming dalawa. Wake up, Heidi. Your fairy tale is over. Nagpa siya kung umuwi na lamang kaysa manatili sa opisina. Pakiramdam ko'y dumoble ang pagod ko dahil sa hindi inaasahan namin pagkikita ni Sandro. He's even with a child that was the fruit of my poor decisions. Saglit lamang ang naging interaction namin ngunit pansin kong pagiging magaan ng aking loob sa bata. Inaasahan ko magiging masakit para sa akin na makita ito ngunit hindi ko iyon naramdaman. Sa totoo niyan, mas naging masakit pa nang makita kong muli si Sandro. Nang makarating ako sa bahay ay agad akong umakyat sa aking silid at nagpalit ng damit. Matapos makapagbihis ay pabagsak akong humiga sa aking kama. Hindi ako sanay na walang ginagawa kaya naman ilang minuto pa lamang akong nasa loob ng aking silid ay agad ako nakaramdam ng pagkainip. Kinuha ko ang aking laptop saka sinubukan magtrabaho. Binuksan ko ang mga file na kailangang aprubahan para sa entertainment park na itinatayo namin sa Dubai. Halos nasa kalahati na rin ang pag-usad noon. Ilang taon na lamang siguro at tuluyan ang matatapos ang proyektong iyon. Ilang minuto na ako nakatitig sa harap ng dokumentong aking binabasa, ngunit tila walang pumasok sa isip ko kahit isa. Makailang ulit ko na iyong binasa ngunit talagang wala akong maintindihan doon. Sa huli ay sumuko na din ako at pinatay ang aking laptop bago umayos ng pagkakahiga. Sinubukan ko ipikit ang aking mga mata upang makatulog ngunit hindi rin ako dalawin ng antok. Hindi ako mapakali. Hindi ko na mabilang kung nakailang paling na ako sa ibabaw ng kama habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Bigo akong alisin sa aking isip ang imahe na Sandro nang makita ko ito kanina. Halos kalahating oras din ako nagpaikot-ikot sa aking kama bago ko tuluyang sumuko. Bumuga ako ng malakas na hangin saka bumangon at sumandal sa headboard ng aking kama. Napagpasyahan kong gawin ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Inabot ko ang aking cellphone at saka iyon binuhay.
Agad ako nagtungo sa Facebook. Mabilis ako nag-type sa keyboard ng pangalan ni Sandro. Maraming profile ang lumabas ngunit wala ni isa doon ang aking tunay na pakay. Makalipas ang ilang minuto sumuko din ako. Walang profile ni Sandro ang lumabas. I was avoiding this for nothing. Wala naman pala siyang account din. Sino ba naman kasi walang social media sa panahon ngayon? Malay ko bang caveman pala itong lalaking ito at hindi marunong gumamit ng social media? Turen ko sa akin sarili. Akmang bibitawan ko na ang aking cellphone nang maisipan kong hanapin ito sa photogram. Nagbaka sakali ako makikita ito doon. Kagaya ng ginawa ko kanina ay mabilis kong tinipa ang pangalan nito sa keyboard ng aking cellphone. Napatuwid ako sa aking pagkakaupo nang may isang pamilyar na account ang bumunga doon. Dali-dali ko yung pinindot upang masigurong yun nga ang aking hinahanap. Halos pigil ko ang aking hininga habang hinihintay na mag-load ang mga imahe. Gotcha! Turan ko sa aking sarili nang makatiyak akong account nga iyon ni Sandro. Inumpisahan ko na ang pagbabrowse sa kanyang profile account. Kakaunti lamang ang mga litrato doon ngunit karamihan ay mga litrato iyon ng kanyang mga anak. May mga mangilan-ngilang imahe na magkasama ang mag-ama. Kapansin-pansin naman na tila wala ni isang litrato ni Caitlyn ang nandoon. Inisip ko na lamang na baka hindi lamang talaga ito mahilig magpakuha ng litrato. Hindi ko na namalayan kung gaano ako katagal na nagbabad sa pagtingin sa kanyang mga litrato. I can't help but imagine myself being part of that family. If only I had made poor decisions before, I may have a chance to be with them. Nagulat ako nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng aking silid. It was Katrina, who came bursting into my room. Natataranta kong itinago sa aking likod ang aking cellphone. It's too late before I realized that it was wrong dahil mas lalo lamang natuon ang atensyon ni Katrina doon. What are you doing? Nagdududang tanong nito. Nothing. Maang kong tugon. Let me see that. Turan nito saka malalaki ang mga hakbang na lumapit sa kama at saka sinubukang hilahin ang aking kamay na nasa likod ko. Katrina, no! Stop! Isa! Banta ko dito. Panay naman ang tawa nito habang pilit na inaagaw sa akin ang aking cellphone. Malakas ko itong sinipa dahilan upang mahulog ito sa sahig. Ouch! Malakas ditong ingit. Ang sakit ha? Turan nito matapos makatayo mula sa pagkakabagsak. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Saka hindi ka ba marunong kumatok? Wika ko sakay tumatalim na inirapan. Hello, bahay ko din kaya to. Baka lang nakakalimutan mo. Sarkastikong saan nito. You're supposed to go on a date, right? Why are you even here? I rushed here once I heard the news. Is it true? I don't know what you're talking about. Turan ko sakay tumuling inarapan. Really, Heidi? Sa akin mo pa itatago yan? Hindi mo ba alam kung gaano ko katagal hinintay ang moment na ito? Nanlalaki ang mga matang saan nito. At kailan ka pa naging die-hard fanatic? Simula nang malaman ko kung gaano kasalimuot ang love story niyo nang bigla kang magising sa katawan ni Caitlyn. Turan nito.